Magandang tanghali sa ating lahat, sa lahat ng nanonood. Ngayon po, ito po yung sinasabi ko na Toyota Vios na may problema sa ABS. Ito po ang natin ngayon. Gagawa natin ng solusyon. Troubleshoot natin, scan, gamit na yon ng scanner para mabasa natin kung may code. At para matroubleshoot natin at para makita natin kung anong sira. Kaya keep on watching mga ma'am at mga sir. Ito po yung nakikita nyo dyan na ABS indicator light. Yan po, pag inon yan, iilaw, tapos mawala na siya. Kahit naka-under na, hindi nawala. Kaya yan ang gawa natin ng paraan. Okay, pasok! At ito na mga KBM. Iscan ko na to. Ito yung UV dito. Dito natin isaksak. Saksak natin yan. UV dito 16 pin. Ito yung scanner. Kailangan naka-ignition on para maka-communicate yung yung scanner natin. Dito tayo papasok. Sundan nyo lang po para marunong din kayo gumamit ng scanner. Dito tayo sa Asian. Meron kasi yan, Europe, American, Asian, Chinese. Dito tayo sa American. Sorry po, sa Asian. At hanapin natin yung Toyota. Ito na po. Okay lang. Tapos santayin natin. Ayun. Doon sa 16 pin po tayo. Ayun. Tapos automatically select. Tapos Vios po. Tapos others. Dito tayo sa others. At without smart key po tayo. Ayun. Ayan, nakikita nyo po. Yan po, Vios 2013 type gasoline. Ayan po. Okay lang po natin yan. Ayan. At health report po tayo. Antayin lang po natin na mag 100%. Ayan po. Yung nakapulayo, pula po, fine fault code 3. Yung iba po not equipped. Ba? Yan, tapos na po. Yan, EBS binasa. Tingnan natin. Yan, EBS. Ngayon po, paandarin po natin. Ayan, umiilaw pa rin po. Ngayon, punta dito sa scanner. Tapos click natin tong pula. Tapos read fault code po tayo. Basahin. Ayan, open or short in front speed sensor right circuit, right high circuit. Open or shorted in front speed sensor left high circuit. Front speed sensor right circuit output. Ayan po. Yung dalawa yung binasa niya. Try po natin i-clear po kung mawala ba. Yes. Okay po natin. Ayan po. Ang natira, open or short in front speed sensor right high circuit. Ayun po. Yun yung binasa niya, right po. Kaya may clue na tayo kung saan yung may sira, left ba o right. Kaya sundan nyo lang po. Try po natin itong i-clear kung mawala ba yung ilaw ng ABS. Pag hindi ito nawala, may problema po talaga. Okay, hindi nawala. Tapos dito, umiilaw pa rin. Kaya meron talaga itong problema. Posible na to hindi siya hindi nag-reading yung niya,
ABS sensor. Kaya punta dito tayo sa actuation test, dito tayo sa manually natin select, dito sa vehicle speed. Click lang natin to. Makikita natin dito kung puma-function ba siya o hindi. At ang tansya ko dito, yung ABS sensor ang sira. Kasi pinalitan to ng bagong wheel bearing kasama na yung sensor. Tapos isang buwan nakatakbo, ayun, umilaw. Kaya ito gamitin ko tong luma niya na ABS sensor. Ito yung luma niyang ABS sensor gagamitin ko, baka hindi pa ito sira. Itong saksak natin sa sakit papuntang module, ABS module. Ito, tanggalin natin tong fender. Ito yung niya, sakit papuntang module, at saka ABS module, at saka ito yung sakit ng niya, original na ABS sensor, yung luma. Kagabit natin dito papuntang module. At saka itong isa, ito yung bagong ABS sensor kasama sa wheel bearing na pinalit. Disconnect natin yan kasi hindi nag-function yan Try natin tong luma kung mawala ba yung code at kung mag-function ba. At tingnan natin dun sa sinilik natin na speed, yung 4, kung gagana ba siya, kung meron bang reading. Kaya tingnan natin dito. Tingnan nyo to. Ayan, front right wheel speed. Ayan, ipapakita ko sa inyo para makita nyo yung akto. Ito yung lumang wheel bearing nya kasama na yung sensor. Ikutin ko, kita nyo may reading. So okay ang sensor na to, hindi sira. Hindi rin sira ang module, kundi yung sensor na bago yung kasama sa bearing. Kaya try natin clear tong code na to. Pag nawala to, okay, walang problema, okay yung luma niya na sensor ng ABS. Yun talaga yung, ayan, kita nyo, nawala, no DTC, no diagnostic trouble code. Tingnan natin dito, ayan, nawala na po. Naka-on yan, iilaw, tapos mawala, ayan, tapos okay, nawala po. Okay mga ma'am, sir, tingnan nyo, ayan, nawala. On ko ulit, ayan, nawala. Paanda rin natin, ayun, wala na siya, hindi na umilaw. Kaya ibig sabihin okay yung luma na sensor, at yung bago sira na yon. Kaya tanggalin natin yung wheel bearing na bago kasama yung sensor. Ito mga chong, tanggal na yung nut sa axle. Sunod natin tanggalin, merong 3 bolt dito sa likod na naka-bolt sa spindle papunta doon sa wheel hub. Tanggalin natin yun para makuha natin yung bearing at saka yung ABS sensor. Pero bago, tanggalin muna natin yung caliper.
Okay, tanggal na yung caliper. Tapos ito namang rotor. Ayan, okay. Kita na natin yung wheel hub. Ito naman tatanggalin natin. To may 3 bolt. Dito yan sa likod. Dito. Yan, isa, dalawa, at saka yung isa doon sa kabila. 3 bolt yan. Yan lang tanggalin natin para mahugot natin itong wheel hub. At ngayon, bago natin kunin lahat ng bolt, i-disconnect muna natin tong dismounting muna natin tong wire ng kanyang ABS sensor. Kasi kukunin natin to, ipalit natin yung lumang ABS sensor. Kasi hindi na ito nag-function. Disconnect muna natin. Tanggalin lang natin sa kanyang yung mga clip. Iwan lang natin kasi diyan din natin i-mounting yung yung lumang ABS sensor, yung good, yung gumagana. Okay, malapit nang matapos, konti na lang. Ayun, tanggal na. Okay, patuloy na natin hugutin yung 3 bolt. At ito na mga chong, malapit na ito. Ayan, kita nyo, ito ang bagong wheel bearing na pinalit at kasama na tong ABS sensor. Ito yung bago. Kukunin lang natin yung backplate para makuha natin yung sensor. Tingnan nyo mga chong kung paano kukunin yan. Bago natin tanggalin yan, lagyan muna natin ng marking kasi meron kasi ang pag naka sit na dyan, hindi na iikot yan kasi may 3 bolt. Yung bearing lang ang iikot, tapos yung sensor hindi. Kaya markingan, lagyan natin ng marking para mabalik sa kanyang yung pwesto, yung tamang pwesto. Ito mga chong, gamit tayo ng flat screw, tapos lang natin pukpukin pa yung parang paligwat kung sa Bisaya pa. Yan, dahan-dahanin lang natin. Hindi naman to hindi naman to matigas. Ayan po. At ito yung kung makikita nyo ito meron tong magnet
Yang magnet ang ang kukun ng mag yan ang isi-sense ng sensor. Try natin kung meron pa bang magnet. Gamit tayo ng alambre. Ayun, ito meron pa. Nagmamagnet pa siya. Punasan lang natin to. Punasan natin. Tapos ikabit natin yung luma na sa ABS sensor. Ito po tinanggal ko na. Itong isa, ito yung lumang wheel bearing, tapos ang lumang ABS sensor. At saka ito yung bago wheel bearing na pinalit at yung ABS sensor niya. Itong luma, ito ang ilalagay natin dito sa bagong wheel bearing. Kasi yung lumang wheel bearing, isira na yon, maingay. Itong wheel bearing na to, yung pinalit na bago, okay naman. Kaso lang yung sensor ay sira. Kaya lang natin, ang luma yung ikabit natin para hindi naman bibili ng bago yung customer. Sintro lang natin sa marking niya, yung ginawa natin na marking. Kaya pag maka-encounter kayo mga ma'am, sir, na magpapalit kayo ng wheel bearing kasi maingay, tapos yung lalo na pag original, tapos yung wheel bearing na pinalit replacement, huwag nyong itapon yung lumang wheel bearing kasama yung ABS sensor. Pwede natin gawin ito na ibalik lang yung baka magka-problema kasi itong wheel bearing na to, replacement po ito. Kaya hindi natin masisiguro ang lifetime ng niya kasamang ABS sensor. Hindi kasi ito genuine, replacement lang daw sabi ng may-ari. Kaya itong sensor na to, luma to ito yung original. Buti hindi niya ibininta o itinapon. Kaya ito magagamit natin, save yung pira niya pambili ng bagong wheel bearing, kasama naman yung ABS sensor. Pagkatapos nito, subukan natin ikabit yung sakit doon sa sakit na papuntang ABS module, at saka tingnan natin ulit sa scanner kung magfa-function ba siya. Kasi yung magnet kasi yung sinisense ng ABS, yung ABS sensor, yung magnet. Try natin bago natin i-salpak, bago natin i-final ng kabit. Try muna natin kung mag-function ba siya. Gagamit tayo ng scanner. Ito. Ikutin natin. Ayan, makikita nyo meron siyang reading. So okay. Okay ang wheel bearing na bago, tapos okay ang ABS sensor na luma. At ito, pwede na to nating isalpak. Final natin na kabit. At mga chong, pasensya na po kayo kung nahirapan, kung hindi klaro yung pagsasalita ko ng Tagalog, kasi Bisaya kasi talaga ako Hindi ko kabisado yung magsalita ng Tagalog. Okay, disconnect muna natin kasi itong sakit ng ABS sensor, ma-mounting pa natin. Final natin ng kabit. Kabit muna natin yung backplate. Siguraduhin nyo mga chong na hindi siya mabaliktad, ha.
kung gusto niyo mga content na ganito, huwag niyo lang kalimutan po mag-like, comment at subscribe. Click yung notification bell po para updated po kayo sa lahat ng video ko na gagawin at video ko na i-upload pa. At kung sa tingin mo po ay nakatulong sa iyo itong video na ito, share po natin sa iba para meron din silang idea kung paano. At saka para makatulong din naman tayo. Kasi ano to, BIOS 2013 at saka yung latest BIOS yung 2017, ganito rin ang ABS sensor niya kasama doon sa wheel bearing. At ito nga pala yung sira na ABS sensor mga chong. Ito yung sensor na kasama sa pinalit na bagong wheel bearing. At itong wheel bearing na to, ito yung luma, yung original. Hindi na natin gagamitin yan. At saka ito yung harness ng original na ABS sensor. Yung sa lumang ABS sensor. Yan ang gagamitin natin. Dito po nakalagay ang ABS sensor. Kaya kailangan talagang tanggalin yung wheel hub kasama na yung bearing at para madala na yung ABS sensor. Okay mga chong, ngayon balik na natin yung niya, yung harness ng ABS sensor. Mounting natin. Mga chong, kita nyo naman na okay tong original na ABS sensor. Kita nyo na gumagana pa. Pero para ma-sure natin, i-test drive natin to para baka ilaw. Baka kasi pag kunin to ng mayari tapos baka umilaw. Kaya mas mabuti test drive na natin. Sa pag test drive nga pala, hindi ko na isasama dito. Gagawaan lang ako ng part 2. Kasi mahaba na to tapos isama ko pa pati yung test drive baka lalong humaba. Kaya gawa ko na lang ng part 2, pakita ko sa inyo kung iilaw ba talaga siya or hindi.
Okay mga chong, tapos na natin binalik. Ngayon scan ulit natin. Tapos na final na doon sa pagkabit natin. Ngayon scan natin kung meron ba bang code para sigurado talaga. Ayun dito. Sundan nyo lang mga chong. Ignition on natin. Ito lahat ng gulong merong ABS sensor. Sa harap dalawa at sa likod dalawa. Doon tayo sa tingnan natin, doon tayo sa actuation test sa vehicle speed. Tingnan natin kung nag-function na ba yung yung apat, kung function ba yung apat, kung gumagana ba. Ito yung code kasi hinugot natin yung sakit. Basa natin ito, tapos clear natin. Kanina dinilit natin na wala, ngayon bumalik kasi hinugot natin yung sakit. Clear natin. Okay. Okay. No DTC, nawala na siya. Bumalik ang code kanina kasi hinugot natin yung sakit. Dito tayo sa vehicle speed. Manual select, tapos click natin yung apat. Tapos ayan. Ikutin natin yung yung sa harap at sa likod. Tingnan natin kung mag-function ba yun. Okay. Front left, front right, okay. Pareho ng reading. So ibig sabihin okay na yung dalawa. Pero okay naman talaga yung sa left, sa right lang may problema. At ito sa likod, rear left, ito may reading. So ibig sabihin ang sensor dyan okay, gumagana. Ayan. At saka itong isa, rear right, ayan, gumagana. So gumagana yung apat na ABS sensor. So okay na, solve na tayo dyan. Okay, tsaka paandarin natin. Ayos. Okay mga chong, success. Salamat sa panonood. Like, comment, subscribe at click ang notification bell. Salamat.